we are inviting all of you to join us in our virtual Dawn Watch meeting at 4 a.m. and Sunset Prayer Meeting at 6 p.m. daily, hosted by Reverend Dr. Alex C. Nozuelo. Let Jesus Christ change your life. Be blessed with His words of encouragement. Pabuti po ng Panginoon. Amen, amen. Meron Kristo sa buhay. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Na atin na pag-live sa oras ito. Mula sa Basahin ko po no, doon sa verse 11. Kapayapaan. At si Maria naman talagang hindi maalis, nakaupo lang. Panginoon ko, Lord God, alam kong For today's Sunset Prayer Meeting, Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. At ang isang maganda pa roon, yung mga bagay na dinideklara natin, in Jesus' name, nagmamaterialize talaga. Amen? Mas mabilis pa ngayon kay God eh. Ang deklarasyon namin ay bago matapos ang taong ito, hindi pa natatapos itong quarter na to. Bumuhos ang biyaya. Okay, sila Pastor Julius, alam naman natin kwento nila, Pastora Jessa, iniwan nila rin ang Subic, sumama sila kay Pastora Pastora Raquel, para ganapin yung pinagaganap ng Diyos sa buhay nila. Iniwan ni Pastor Julius ang kanyang hanap buhay, pero biyaya ni Lord, dating bangka gamit niya, ngayon, 4-wheel drive na. Amen? 4 na gulong na. Amen? At hindi second hand, ha? Brand new. Ganon kabiyaya ang ating Diyos. At yung tinitestimony niya pa kanina, talagang ang Diyos talaga ay mabuti. Kaya huwag tayo magsasawa, maglingkod. Dahil bagamat nakakaramdam tayo ng pagod, no? Ito, suot ko pa kanilang umaga. Hallelujah. Pero hindi tayo suot ko, naglalakad ako. Nakaputi ako nung naglalakad ako. Ka-fellowship ko na sila, Pastora Zenny, andyan, no? Nakwentuhan na namin yan, Pastora Mean, Pastora Jenny. Kaya kaming 4 nagkakwentuhan na, kamustahan. Pagtapos ng Dawn Watch, gising pa sila. Amen. Salamat. Maganda yun. Maganda yung may kwentuhan tayo, no, Pastora Zenny, na nagkakwentuhan tayo, nagkakamustahan tayo. Kaya praying na magkaroon tayo ng oras yung para bagang yung fellowship natin ay kamustahan lang. Yung wala munang ano. Okay, kamusta kung paano yung mga ginagawa ni Lord sa buhay paglilingkod natin, mga ganun bang usapan. Amen. At yung mga prayer natin para sa pamilya ni Pastor Roseni, unti-unti. Okay? At naibabalik na sila sa harapan ng ating Diyos. Yun yung biyaya doon. Kaya salamat sa lahat ng mga nagpatotoo. At may 6 na minuto pa bago mag 6:30, pero may kila yung mga testimony natin ngayon. Salamat dahil sa oras nito ay makakapakinig na tayo ng kapahayagan ng salita ng Diyos. Binabati ko po lahat ng Happy Shabbat Shalom. Amen. Ito yung first Sunday of the month ng July. At salamat sa Diyos at tayo po ngayon ay 19 na naka-join sa ating gawain na Shabbat Shalom. Naghihintay nga si Pastora Josie. Salamat sa Diyos at talagang na-remind tayo, Pastor, Shabbat Shalom tayo ngayon. Glory to God. Eh, pinalitan ko yung, di ko pa yata nabubura yung posting ko kanina. Dahil hindi ko nailagay na Shabbat Shalom natin. Pero salamat, tayo nahabol naman natin Shabbat Shalom ngayon. At napakaganda po ng mensahe ng Diyos sa araw pong ito. At naisip pabatid ng Diyos sa atin na nung nakaraang Shabbat Shalom natin, ang preacher natin ay si Reverend Dr. Joanna Amante Golani, na ang topic niya ay Pursuing True Riches. Amen. Ang hanapin talaga natin ay yung tunay na kayamanan. Gulat ako, 2 mukha. Okay. Balikan natin. Salamat sa ating mga tigapanguna dahil sa kanilang kapahintulutan as we celebrate Shabbat Shalom and Sunset First Watch Prayer, Day 214 na po tayo. Gamit natin ang platform ng Zoom at ang Facebook Live streaming at TikTok. Sa kapahintulutan ng ating Bishop Rosem Nasuelo kasama kay Pastora Glory. Naka-Facebook Live na po tayo. Mamaya ipopost na rin ito sa TikTok. Salamat sa mga kamanggagawa, kala Pastora Senny na naka-join na ngayon. Bumabati na, blessed evening. Po Bishop Ross, Pastora Glory, Pastor Alex, Tay Alex. Salamat, Nak.
Sa iyo naman diyan ay magandang umaga sa Canada. Tama po ba gabi sa atin, umaga sa kanila, amen? O 6:00 ng umaga sa kanila roon. Kaya sa oras na ito, hindi na po natin papakatagalan at excited na rin po ako marinig galing din sa isang teksto ang kanyang ihayag ng salita ng Diyos sa atin. Ang topic natin, God is faithful. Praise God. Tunay ang Diyos natin ay tapat. At ang tema na sasagutin niya, how does God show His faithfulness to you, to us? Amen? Paano ba na ipapakita ng Diyos ang kanyang katapatan sa buhay ng bawat isa sa atin? Tinatawagan na po natin, ang preacher natin ngayon, walang iba kundi si Pastor Sheila Castillo. Nak, is your turn? Nawala siya. Hindi na gumalaw. Pastora Sheila. Galaw-galaw. Ako ba nawala? Hindi, gumagalaw naman si Pastora dyan eh. Pastor, gumagalaw. Pastora. Siya nawala. Ayan, okay na. Amen po, okay na po. Okay na. Hallelujah. Sige po, tayo po ay makipagbuklatan na sa aklat ng Isaiah, chapter 43, verse 2. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi ka matutupo. Papuri po sa pagkabasa ng ating banal na salita. Tayo po'y sumandaling yumuko at manalangin. Aming Amang nasa langit, maraming salamat Lord sa oras na ito na tunay Ikaw ang Diyos na naging tapat sa buhay ko, maging sa lahat ng marami na naririto Lord na patuloy na walang sawang naglilingkod sa iyong harapan. Salamat Ama, pagpalain mo pong buhay ng bawat isa na makapakinig, maging sa platform ng FB Live. Panginoon, Ikaw ang Diyos na laging sumama at maghari sa lahat ng mga taong makakapakinig nito. Lord, ano man yung mga nagawa namin, naisip namin, nasabi namin na hindi naayon sa iyong kalooban, kaya po kaming makakilos sa iyong harapan sa oras na ito, tunay na yung pagpapatawad mo ay naranasan na namin. Maraming salamat Ama sa iyong lahat ng glory in Jesus' name. Amen. Yung ating pong topic, God is faithful. Yung ating pong tema, how does God show His faithfulness to you? Amen. Mga kapatid ko sa ating Panginoon, sa gabing ito, maraming salamat at tunay na tayo po'y binigyan ng pribileyo ng ating Diyos na sa araw na ito, I want to thank to you about something all of us experience. Lahat tayo dumaan sa mahihirap na season ng buhay. Hindi ito tungkol kung makaranas ka ng problema, kundi kailan at minsan, parang sunod-sunod, parang walang pahinga. But here's the good news, when challenge come you and can know hindi ka nag-iisa, sabi ng ating Panginoon. Amen. God is faithful. Amen po ba? Let's walk through this verse and look at the stories behind its story that remind us of the unchanging faithfulness of God. Ang ating pong point 1, sabi po dito, how does God show His faithfulness to you? Yung ating pong point 1, mga kapatid ko sa ating Panginoon. Na naririto Lord, na when you pass through the water, sabi ng Diyos, when you pass through the water, I will be with you. Sa ating Panginoon. The Israelite would immediately remember something. 400 years silang inalipin sa Egypt, pero dumating ang oras na si God mismo ang kumilos. Ginamit niya si Moises para ilabas sila sa captivity. Pero pagdating nila sa Red Sea, parang dead end na. Wala nang daan. Papalapit ang Egypt army. Siguro iniisip nila tapos na tayo. Wala na. Amen? Pero doon mismo gumawa ang Diyos ng milagro. Parang sa buhay po natin mga kapatid ko sa Panginoon. Pag nawawalan na po tayo ng pag-asa, at nakikita na po natin yung sitwasyon natin. Amen po ba? Doon po tayo nakatingin. Amen po ba mga kapatid ko kay Lord?
tunay na hindi natin alam na nagkakasala na pala tayo. Amen po ba? Dahil nalimutan natin yung katapatan palagi ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Pero doon mismo, gumagawa ang ating Panginoon ng miracle sa buhay ng bawat isa. Amen po. Maraming salamat sa ating Diyos na buhay. Tunay na tayo po ay naging tapat sa Kanya at hanggang ngayon, amen po mga kapatid ko kay Lord, tunay na naging tapat po ang ating Panginoon. Kasi wala po tayong idinulog sa Kanya na hindi po niya tinugon. Amen po ba mga kapatid ko kay Lord? Kaya alam niyo po mga kapatid ko sa Panginoon, yung naumpisahan po sana nating paglilingkod simula sa pag-fellowship ng ating mga tagapanguna. Binabahay-bahay po tayo nila dati, di ba po? Tapos po hanggang sa nakarating tayo sa church. Amen. At doon po nararanasan natin palagi pag nagpe-praise and worship tayo. Amen. Salamat sa katapatan ng Diyos. Kasi dati, kung titignan mo yung buhay mo, parang wala ng pag-asa eh. Amen po ba mga kapatid ko sa Panginoon? Pero alam nyo po, nagkaroon ng kulay yung buhay natin nang dahil sa Panginoon at doon sa mga taong na ginagamit ng ating Diyos na buhay sa buhay. Amen po ba? Alam nyo po, kung babalikan po natin yung dati nating sitwasyon sa buhay, amen, napakapangit po. Pero alam nyo po, yung dapat nating tignan, diba? Yung dapat nating tignan ngayon, yung narito ka na sa harapan ng Lord. Amen. Alalahanin masasayang ibinigay sa iyo ng ating Panginoon, yung mga pinalasap niya sa iyong ginhawa, amen po ba? Yung inayos niya yung buhay mong bulok, di ba po, mga kapatid ko kay Lord? Pero salamat sa ating Panginoon, unang-una maging sa ating mga tagapanguna. Alam niyo po, minsan umiiyak din po dahil sa kagalakan sa harapan ng Lord. Kasi sabi ko nga kay Lord, nag-usap kami palagi, kung tumalikod kaya ako, sabi ko, naging tapat kaya ang Diyos sa buhay ko? Sabi ko, amen po ba? Pero alam niyo mga kapatid ko kay Lord, hindi ko pinili yung talikuran ko yung Panginoon. At saka tinignan ko kung sino yung mga taong talagang idinala ako mismo sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Amen. Sana po mga kapatid ko kay Lord, kung ano man po yung mga narating natin sa mga oras na ito, kahit saan ka pa, amen, kahit saan ka pa dinala mismo ng ating Panginoon, ano man yung sitwasyon mo ngayon, kung pinayaman ka man ng ating Panginoon, no, pinatalino ka man, binigyan ka man ng anointing pinakamataas na, ano bang tawag doon, binigyan ka ng titulong pinakamataas, amen po ba? Saan ka galing kapatid? Amen. Titignan mo pa rin si Lord. Yung una, si Lord ang gumawa ng paraan ng tapos pangalawa, titignan mo rin kung sino yung mga taong nagdala sa iyo sa harapan ng ating Panginoon. Amen po ba, mga kapatid ko kay Lord? Kaya minsan, parang sa atin, mga kapatid ko kay Lord, no? Parang nandito na tayo sa pananampalataya, nandito na tayo sa POF, Church Worldwide Ministry, amin mga kapatid ko kay Lord. Sama-sama na tayong naglilingkod. Sana po, sama-sama din tayong manalangin at etong platform na ito, amen po ba, mas nakakagaan sa buhay natin kung araw-araw nakikita tayo. Sabi ng ating tagapanguna, ng ating senior pastor, dapat po nagkakaroon tayo ng fellowship. Amen po ba? Masaya di ba po pag nagkikita-kita tayo, amen, mga kapatid ko kay Lord. Kasi nakakapag-usap tayo, nakakapag-share tayo ng kung ano yung buhay mo, kung ano yung ginawa sa iyo ni Lord. Amen po ba? Kahit gaano ka na naging matatag sa iyong pananampalataya, titignan mo pa rin kung sino yung mga nagdala sa iyo. Amen po. Kaya sabi ng ating Panginoon, when you pass through the water, amen, amen. Sabi ng Diyos, mga kapatid ko kay Lord, I will be Praise God. on. Amen. Hindi niya tayo iniiwan, hindi na tayo pinapabayaan. Kaya alam niyo po, laging kapag nakita ko yung pangalan ko sa schedule, amen po ba? Talagang napakabuti ni Lord kasi lagi pa rin akong kasama sa schedule. Amen po ba? Kahit maraming may ayaw sa akin. Amen po. Hindi ko naman din po ipinipilit yung sarili ko na ayaw nila sa akin. Amen. At hindi rin po ako yung sinasabi nilang hindi tayo kailangan sumamba
kumbaga parang nananampalataya tayo sa tao, hindi tao ang pinaglilingkuran natin, Amen. kundi ang ating Panginoon. Amen po ba Tama. mga kapatid ko? Kaya kahit anumang sabihin sa'yo, amen po ba, kahit sabihan ka man ng baliw, sabihan ka man ng sumasamba ka na sa tao, amen po ba, wag po tayong makikinig at lagi lamang po tayong sumunod kung ano yung mga naisin ng ating mga tagapanguna. Amen. Hindi ka naman naging ayos na sitwasyon kung wala rin sila ginamit ng ating Panginoon sa buhay natin. Kaya mga kapatid ko kay Lord, dapat lagi po tayong maging tapat din na bilang isang lingkod ng Lord, amen po ba, sa ating mga tagapanguna. Amen po. At sila po yung ginamit ng Diyos para lagi po natin silang pasalamatan. Amen po. At minsan nga po nakakagalak sa Panginoon. Meron pong isang pastora na lagi po niya akong pinapasahan ng Bible verse. Salamat kay Lord kasi napakabuti ng ating Panginoon. Kahit alam ko man po na wala man akong naibigay ni Singko sa kanya, pero alam niyo po, yung puso niya po, yung lagi niya akong pinapasahan ng Bible verse, nakaka-bless po yun. At salamat sa Lord, tunay na yung pagbibigay niya sa akin ng araw-araw na Bible verse na lagi mong babasahin, amen, lagi mong iintindihin, lagi kang mag-pray, amen. Huwag mong iasa yung buhay mo, amen. Kumbaga, wag mong sarilinin o kaya wag yung sarili mo ang itataas mo kundi yung ating Panginoon. Ginamit niya si Moises para ilabas sila sa captivity. Amen. Pero pagdating nila sa Red Sea, parang dead end na. Wala nang daan. Palapit na sa Egyptian army. Siguro inisip nila, tapos na tayo. Amen. Pero yung buhay natin hindi natatapos doon mga kapatid ko kay Lord. He split the Red Sea. He made a way where there was absolutely no way. Amen po ba mga kapatid ko kay Lord? Sabi sa Exodus 14, remind us, when everything seems impossible, God is still able. Amen po ba? Maybe some of you are here today at ganito rin ang pakiramdam ninyo, parang nasa harapan ka ng dagat na hindi mo alam kung paano tatawirin. Financial problem, family conflict, sickness, uncertainty. Amen. Marami na pong napagdaan ng mga pagsubok ang ating mga, lalo na po sa ating mga kapastoran. Amen. Marami na pong dumaan na trahedya, amen po ba, sa kanilang mga buhay. Pero alam niyo po, hindi nila nagawang talikuran ng ating Panginoon kasi nakita nila kung gaano kabuti ang ating Panginoon. Tapat ang Diyos, amen po ba, sa buhay ng bawat isa sa atin. But God says, sabi niya po, I will be with you, not if you pass through the waters, but when. Because God already knows that future and He already has a plan. Amen? Maraming pinaplano ang Panginoon sa buhay natin. Hindi tayo ang dapat na magplano sa buhay natin kung hindi ang ating Panginoon. Amen po ba mga kapatid ko sa ating Lord na buhay? Darako na po tayo sa ating pong point 2. Amen? How does God show His faithfulness to you? Amen? Sabi po dun sa point 2, amen, mga kapatid ko kay Lord. When you pass through the rivers, Isaiah listeners would remember another moment. Joshua 3, when they cross the Jordan River. Hindi ito simpleng paglalakad, full harvest season, meaning mataas ang tubig, malakas ang agos at delikado. But the moment the priest's feet touched the water, God stopped the river. The whole nation crossed on dry ground. And they built a memorial, their stones of remembrance. Para sa akin future generation, maalala. Amen. God was here. God was faithful. God made a way. Amen. Alalahanin natin yung ginagawang kabutihan ng ating Panginoon. Kahit gaano man tayo dumaan sa mga matitinding pagsubok, pero nandito pa rin tayo. Amen po. Ako po hindi ko na po babalikan kung ano man yung mga nangyari sa akin noong una pa lang na naglilingkod ako kay Lord. Kasi ngayon ang tinitignan ko dahil hindi ko alam magiging pastora pala ako. Amen po ba? Maraming may ayaw sa'yo, kapatid. Amen po ba? Huwag ka sa kanila
titingin. Amen. Titingin ka palagi sa harapan ng ating Panginoon. Dahil hindi naman sila yung nagbibigay buhay sa iyo. Amen po ba mga kapatid ko kay Lord? We also need stone of remembrance. Mga alaala ng faithfulness ni God sa buhay natin. Think of the moment God provided when you had nothing. The moments He healed when doctor said it was impossible. Amen. Pag nagkakaroon tayo ng matinding kasakitan, amen po ba, yung mga sinasabi agad ng doktor sa atin na negatibo, amen po ba, tayo naman po ay nagpapadala. Amen. Ako po, sa biyaya ng ating Panginoon, ilang taon na daw po ako. Nung pag sinasabi ko po yung edad ko, ang sabi nila, wala ka pa bang maintenance? Wala po. Biyaya ng ating Panginoon. Amen. Salamat kay Lord. Ganon din po kay Kuya Buddy. Tinatanong po nila, bakit daw ang laki-laki ni Kuya Buddy? Amen. Sabi ko naman, biyaya lahat ni Lord dyan. Amen po ba? Kasi kahit nakikita mo na si Kuya Buddy, driver lang, amen, kung saan-saan siya makarating, amen po ba mga kapatid ko kay Lord, tunay na nararanasan niya yung katapatan ng ating Lord. Sabi ko nga sa kanya, kung tapat kang maglingkod sa Panginoon, tapat din siya palagi sa iyo. Kaya nakita niya kung gaano naging tapat ang Panginoon sa buhay namin. Kahit gaano man, minsan nakakaranas din po kami ng problema, pero si Lord yung lagi naming nilalapitan. Amen. Kasi wala naman ibang paraan. Amen. Kahit lumapit ka man sa tao, amen po ba? Lalapit ka sa tao, makakarinig ka pa ng maraming salita. Pero kay Lord, simple lang. Pagpapray ka lang, amen po ba? Tutugon agad ang ating Panginoon. Kaya maraming salamat po muli sa ating mga tagapanguna at sa lahat ng mga pastors na ginamit sa mga nag-Bible school, amen, sa mga naging teachers namin, amen, na hanggang ngayon hindi po kayo nakakalimot. Salamat po sa lahat ng mga paalala nyo sa amin. Amen po ba? Hindi rin po kami nakakalimot sa inyo na lagi din po kaming nagpe-pray para sa inyo. Amen po ba? Wala man pong financial na makikita nyo sa buhay ng bawat, lalo na po sa akin. Amen po ba? Pero salamat kay Lord, alam nyo po, lahat po kayo, mga kapastoran, 61 pastors, amen po ba, mga kapatid ko kay Lord, lagi po namin kayong sinasama sa dalangin sa harapan ng ating Panginoon. Amen. At yung mga tunay na may kasakitan ay tunay na pagalingin na ng ating Panginoon. Amen po. Salamat sa katapatan ni Lord. Lagi po, alam niyo po, nakita ko po sa ating Lord na hindi niya po ako pinagkulang, hindi niya po ako pinabayaan. Amen po ba? Sa lahat ng mga nararanasan ko pagsubok, maging sa mga pag-aaral ng mga anak ko. Amen. At naroon pa rin yung sobrang bait. Amen po ba na anak? Amen. Salamat kay Lord kasi nandito pa rin po ako na nakatayo na naglilingkod sa kanyang harapan. Amen po ba mga kapatid ko kay Lord? Yung atin pong point 3, how does God show His faithfulness to you? Amen. Yung atin pong point 3, matatagpuan po natin siya sa when you walk through the fire. Amen. Mga kapatid ko kay Lord. Sa Daniel 3, sina Shadrach, Meshach at Abednego ay tinapon sa fiery furnace. Hindi dahil masama sila, kundi dahil tapat sila kay God. They refused to bow to the kings. Amen. At kahit mas pinainit pa yung furnace na 7 times hotter, God rescued them so completely na kahit usok, wala man lang amoy sa kanila. Fire reference, pressure attack, persecution and trial. Sometimes God calm and storm, but sometimes He walk with us in the fire. Amen po mga kapatid ko kay Lord. Main truth, God's faithfulness in the past, strength, our trust for the future. Kapag tiningnan natin ang faithfulness ni God sa Bible, kapag tinignan natin ang faithfulness niya sa buhay natin, napapaalala tayo ng isang napakasimpleng katotohanan. God is not surprised by your situation. He already went before you. He already prepared a way. He already planned the outcome. Amen po. God has the final say. He is still powerful. He is still providing. He is still protecting, and nothing absolute
nothing can stand against Him. Amen. Conclusion po. So today, let me ask you, how have you seen God's faithfulness in your life? Think about it. Remember those moments because the same God who brought through the waters, who carried you through the rivers, who stood with you in the fire, in the same God standing with you today. So take heart, be strong, have faith. God is faithful yesterday, today, and forever. Amen. Mga kapatid ko kay Lord, maraming salamat po sa maiksing kapahayagan ng ating Panginoon. Tayo po'y sumandaling yumuko at manalangin. Father God in heaven, Lord Jesus Christ, Holy Spirit, salamat Lord sa maikling kapahayagan ng iyong salita sa oras na ito. Nawa Lord, ang iyong katapatan ay patuloy na maunawaan ng buhay ng bawat isa sa amin, na patuloy Lord, ikaw ang Diyos na laging maitaas sa aming mga buhay, hindi ang aming mga sarili, Panginoon. Kaya sa oras na ito, sa bawat nakapakinig, Panginoon, saan mang dakong lugar, Panginoon, Lord, sila'y lagi mong gabayan, pagpalain, at sa oras na ito, Panginoon, ikaw ang Diyos na laging sumama sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat, Ama. Sa iyo ang lahat ng glory. In Jesus' mighty name. Amen. Thank you, Lord. Nakamute po kayo tayo, nakamute po. Nakamute, hallelujah. Praise God, hallelujah. Palawakan natin ang Diyos sa buhay ni Pastora Sheila. Ang dami kong pinipindot eh. Naka-off ako sa OBS, tapos si Kelani on, tapos on ulit sa Zoom. Amen. Tanggalin yung mute sa Facebook. Ang dami po, no? Salamat, Pastora Sheila, sa kapahayagan ng salita ng Diyos. Tunay talaga. Yan ang katangian ng Diyos. Talaga na hindi talaga mababago ang kanyang katapatan. Kahit na tayo hindi nagiging tapat sa kanya, ang Diyos pa rin ay patuloy yung katapatan niya sa atin. Kahit na marami tayong mali, patuloy ang gusto ng Diyos, yung plano niya maganap sa buhay natin. Kahit paangit yung ating sitwasyon ngayon, faithful, andun pa rin yung katapatan ng Diyos. Hindi siya nagbabagong Diyos. Yun lang po, idinidiin natin ngayon. Ang kanyang pangako ay mananatiling totoo sa lahat ng panahon. Tandaan po natin yan, mga kapatid ko sa Panginoon. At paulit-ulit sinabi sa atin yung isang memory verse natin sa aklat ng Malakay, chapter 3, verse 6. For the Lord do not change. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Yung nakasulat sa harapan ng ating church, yung nakasulat yun, yung Hebrew chapter 13, verse 8. Tama po ba? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hindi talaga siya nagbabagong Diyos sa atin. Kaya tandaan natin mga kapatid ko sa Panginoon, yung tatlong bagay na itinuro sa atin na panulat ni Prophet Isaiah. No? At kinakanta natin ito, dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Tama po ba? Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Hallelujah. Dahil ano? Kasama natin ang Diyos. Tama po ba? Kinakanta ba natin yan kapag medyo parang nalulunod na tayo o nasusunog na tayo? Amen. Ay, nagbigay naman ng halimbawa si Lord Jen. Tama po ba? Shadrach, Meshach, Abednego, itinapon na sa apoy. Pero hindi sila nasunog. Tama po ba? Lumakad sa ibabaw ng tubig. Sino? Si Pedro. Kaya lang, nalubog lang dahil na-out of focus siya. Kaya patuloy tayo. Focus lang. Kay Lord lang tayo. Wala na tayong iba pang titignan kundi ang Diyos lang natin. Dahil naniniwala ko habang ginaganap natin ang bagay na ito, nakapagbigay kaluguran tayo sa Diyos. Kung wala kang ginagawa sa harapan ni Lord, anong mangyayari? Sabi ni Pastor Sheila, nasaan nga naman daw siya ngayon kung siya ay tumalikod sa harapan ng Diyos? Tama po ba? O kaya naman ay hindi niya inangkin yung pagkatawag ng Diyos sa kanya. Salamat dahil hanggang ngayon, sabi nga ng ating preacher, hindi niya akalain magiging pastora siya. Amen. Kaya nga siya dinala sa umasan ng Prayer Faith Church.
para gamitin, maging tigapaghayag ng mabuting balita. Yun naman po ang dahilan kung bakit nasa ubasan ng Perfect Church tayo. Kayo mga uma-attend ng mga kamanggagawa rito, kapatid, nakikinig ka lang ngayon, pero magugulat ka na lang, isang panahon, naghahayag ka na pala ng salita ng Diyos. Lahat naman tayo dito, halos pastora na lahat eh. Si Pemi Helen na lang, si Sister Ria, sino pa ba mga kasama natin dito na si Pemi Denilin, amen? Hindi ka pa siya narinig mag-preach eh, amen? Pero, oo nga pala, narinig ko na rin pala. Nakapagayad na rin siya ng Word of God. Amen? Si Ninang Mildred, baka maging pastor to sa Quezon City. Tama po ba? Hallelujah. O lahat, puro mga pastor na. At Tatay Adolfo. Praise God. Kita ko si Tatay Adolfo, bigla nagtago eh. Tama po ba? Hindi mahuli ang lahat. Marinig yung mag-testimony yan. Talagang mabibless kayo. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, tandaan natin ito. No question asked when it comes to God's faithfulness. Tama po ba? Tunay, tapat siya. Kaya gaya ng sinabi ng ating preacher, kahit man tayo dumaan sa tubig, amen, nangako ang Diyos na hindi tayo malulunod. Tama po ba? Kaya tanggalin na natin yung takot. Okay? Mga problema dumarating, yan ay simbolo ng tubig na tinutukoy ng Biblia sa atin. Nahihirapan tayo sa sitwasyon na dumarating sa ating buhay, huwag kayong mag-alala. Okay? Kasama natin ang Diyos. Yan lagi, deklara natin. Kasama natin ang Diyos. Amen. Tandaan natin ito, ang kanyang presensya ang siyang nagbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan at lakas. Di ba? Kanito talaga maghapon. Okay? Umaga pa lang, nasa Casilleos na ako. Tapos, dumiretso tayo doon sa project natin na medical mission. Hinabol ko doon sa batyan. Supposedly, dapat di rin ako maka-join ngayon. Wala na nga ako kahapon eh. Dahil nagawain tayo doon sa malayong lugar ng bayan ng Santa Cruz. Amen. Yung pinag-pray natin doon, ay salamat naman na magalak naman yung pamilya. Kaya tandaan natin ito, ang katapatan ng Diyos ay hindi nasusukat sa mga problemang nararanasan natin. Amen. Habang tayo dumadaan sa tubig, dumadaan sa apoy, tandaan mo kapatid, kasama natin ang Diyos. Amen. He is our refuge, our strength, ever-present help in trouble. Yun ang sabi sa atin, ang isang psalmist, panulat niya. Kaya, nakita naman natin, nagbigay ng maraming halimbawa, bigyan siya, sino ba dumaan sa tubig? Hindi nalunod. Kaya alam na natin yan, yung kwento doon sa Red Sea. Tama po ba? Pero mo nahati yung dagat, nalunod ba sila? Hindi. Pero nung mga humahabol na sa kanila, hukbo ng paroon, ng Pharaoh, sila ang nalunod. Bakit? Iba kasi, yung isa sinasama ng Diyos, yung isa walang pagsama ang Diyos. Kaya ano nangyari? Bumalik sa dati ang dagat, wala na yung pagkahati niya, nalunod ang lahat ng humahabol. Kaya kapatid, kapag kasama natin ang Diyos, tiyak tayo, ligtas tayo. Amen? Amen po ba? Kaya kung ang tubig sa iyo ngayon ay ang problema mo sa buhay, problema mo sa pamilya, problema mo sa kalusugan, pinansyal, amen, o sa ministry. Kasi nasasaktan tayo kapag tayo natuturuan, okay lang. Okay lang na masaktan tayo, basta na itatama tayo. Mahirap yung nasasaktan tayo at dahil sa sakit ay napapalayo tayo sa Diyos. Ako kapatid, talon-talo ka dyan. Ako na nagsasabi sa iyo. Dahil yung nagbigay pasakit sa iyo ay patuloy pa rin naglilingkod sa Diyos. Samantala ikaw, lumalayo na sa Diyos. Ibig sabihin, nawawala ka sa presensya ng Diyos. Yung nasabihin, nagba-Bible study ka, nagtuturo ka na, baliwala lahat yan kung wala ang pagsama ng Diyos. Amen? Pag dumarating na tayo sa mga pagsubok, tandaan natin to. Ang kailangan lang natin, magtiwala sa presensya ng Diyos. Amen? Huwag sa sarili natin kakayahan. Hindi naman talaga natin kaya maglingkod sa maghapong ito. Kaya ng aking patuto kanina, talagang ramdam natin yung pagod. Okay? Dapat nasa San Antonio, Zambales ako ngayon dahil may victory party doon yung mission team ng medical team. Kasama namin mga doktor doon. Pero salamat.
mas inuna natin yung gawain natin dito. Kaya yung ating Shabbat Shalom. First Friday po ngayon. Prioritize natin ito. Yan ang sabi ko sa mga kamanggagawa eh. Wala munang hayo. Ay, salamat. Kaya Pastora Tess, narinig ko kanina, after ng Shabbat Shalom, doon pala sila maghahayo. Well and good. Tama po ba? Tamang desisyon. Eh, masarap kayang sumabay sa kainan ng mga magigiting na sundalo ni Kristo. Tama po ba? Masarap makita na sabay-sabay tayong naghahaponan. Tama po? Kaya wag na yung bibitaw sa bagay na ating mga narinig. Dumaan man tayo sa apoy, hindi tayo masusunog. Amen? Para tayong si Shadrach, Meshach, Abednego. Tama po ba? Kaya panghawakan natin ang mga pangako ng Diyos sa atin. Kapag tayo nakakaranas ng mga matitinding pagsubok, tuloy lang tayo. Okay? Huwag tayong matakot na para bagang malulunod na ako. Okay? Masusunog na ako. Kapatid, kasama natin ang Diyos. Kaya panghawakan natin mga kapatid ko sa Panginoon. Ano man yung mga nararamdaman natin, mga mabibigat na responsibilidad, lalo na sa ministry, no? Pinapahayo tayo pero wala lamang ibinibigay na pamasahe sa atin. Hallelujah. Tuloy lang. Tama ba? Pastora Tess? Amen. Kung saan kami dinadala ng hayo pero wala lamang binibigay sa aming pamasahe. Hallelujah. Okay? Pero biyaya ni Lord. Ito na tayo ngayon. Nakikita natin maraming na bagong buhay. Siguro kung hindi tayo lumabas sa church, okay, kung wala sigurong break the camp, lahat tayo nandun lang sa sentro. Tayo lang magkikitaan doon. walang prayer of faith Riverview. Walang prayer of faith Asinan. Tama po ba? Kung lahat tayo ay nandun lang, compounded. Marami ako nakikita simbahan. Ang tagal lang nila, pero isang simbahan lang nila. Pero lalaki ng simbahan nila. Tama po ba? Okay? They can rent 80,000, 120,000 per month. No? Kaya na nila kasi nasa isang lugar lang. Iisa lang yung babatuhan ng lahat ng tutulong. Nasa isang lugar lang. Tama po ba? Ang tagal na nila pero isa lang ang pastor nila. Tama po ba? Pero hindi sa ubasan ng perfect church yan. Tama po ba? Ang lahat tayo, ang heart design natin, lahat ng kasama natin manggagawa sa church ay maging pastor din. Tama po ba? Yan ang calling natin eh. 2 Timothy chapter 2 verse 2. Kaya dinala ng Diyos sa ubasang ito, hindi lang para maging tigapakinig ng kanyang salita. Gagamitin kanyang tigapaghayag ng salita. Okay. Kung ang heart desire mo ay wasakin, maging, ang tawag doon, magkaroon ka ng rebellious spirit, hindi na yan kakulangan para sa karamihan. Okay? Dahil naniniwala naman tayo kung ano nangyayari sa mga rebellious spirit. Tama po ba? Kung anong tinanim mo, yan, di lang aanihin mo. Pangatlo, tandaan natin ito. Yung faithfulness ni God, huwag na huwag natin bibitawan. Apoy man yan, river man yan, tubig man yan, tunay ang Diyos ay talagang mag-iingat sa bawat isa sa atin. Whatever trials we have right now, lay unto Him all our problems. Pangako niya, He will give us rest. Kapag nasa apoy na tayo ngayon, manatili lang tayong tapat. Okay? Lalo tayong uminit pa. Huwag tayong manlamig. Amen? Mas damimahin natin yung apoy ng problema ng buhay. Kahit hindi pa natin nakikita ang sagot, we have faith in God. Ano yung pinapanampalataya natin sa Kanya? Itinuro sa atin ngayon. Ang Kanyang katapatan ay hindi magmamaliw. Ang Kanyang presensya ay laging sasama sa atin. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, huwag natin kalilimutan ito, no? Yung paano ipinakita ng Diyos ang Kanyang katapatan. Okay? Dumaan man tayo sa tubig, sa gitna ng ating mga problema, kasama natin siya. Dumaan man tayo sa ilog, okay? Matagay man tayo ng alon, huwag kang mag-alala. May kamay na aabot sa'yo ng katulad ng kay Pedro. Lumakad man tayo sa apoy,
Huwag kang magalala, ni isang buhok sa iyo, walang masusunog. Matutulad lang tayo kay Shadrach, Meshach, Abednego. Tama po ba? Ni isang buhok sa kanila ay walang nasunog. Kaya mga kapatid, kung sa oras na to parang dumaraan tayo sa tubig, ilog, apoy, mga mabibigat na, na pinagdaraanan. Okay? Huwag kang sumuko. Patuloy lang tayo maglingkod. Dahil ang Diyos ay nangako sa atin. Siya ay sasama sa atin hanggang sa huling panahon. Amen? Kaya huwag tayong matakot. Huwag tayong mag-alala. Okay? Sa akin talaga ang dami kong bitbitin din ngayon. Pero salamat. Nagagawa ko pa rin gumiti dahil patuloy akong nagtitiwala sa Kanya. Amen? Talagang marami rin tayong mga arrears na dapat talagang resolbahin. Okay? At naniniwala ko, God will provide. Amen? Pangako niya yun eh. Ang gagawin lang natin, panghawakan lang natin yung pinangako niya sa atin. Or else, bakit ka mangungunsami kung alam mo naman ang Diyos ang magpo-provide? Yung mga paraan ng Diyos, hindi natin paraan. Kaya panghawakan natin ang kanyang pangako, mga kapatid ko sa Panginoon, ang Diyos ay tapat sa atin. Amen? Thank you for watching. Celebrate with us at Shabbat Shalom every first Friday of the month at 5:30 in the afternoon, and monthly pastors gathering every third Friday of the month at 5:30 in the afternoon. Join us at Zoom. Watch our videos via YouTube, Facebook, and Spotify. Thank you, and God bless.